Ryan! Kung naka-velos ka, sure ako, very informative tong episode para sa'yo. Lalo na kung new car owner ka, para matuto ka na kagad at hindi maloko pagdating sa maintenance ng kotse mo. Quick background story muna tayo. Hindi ko alam kung nakita mo na yung mga personal campaigns ko sa social media para hindi ka mapeke kapag bumili ka ng online. Nagka-project kasi ako with Shopee. Tapos yung goal ko is to boost credibility or authenticity ng products na pwede mong mabili sa kanila online para mas ma-build up ang buyer's confidence. Kaya nung nagka-project ako with them, syempre, ginawa ko na rin to na para bang awareness campaign. Para mag-guide ang mga tao kung saan sure orig na makakabili ng Toyota parts. Either sa Toyota dealerships na nationwide meron or online shop na nasa link ko. By the way, ingat kayo kasi pati yung nagbebenta ng peke, ginagamit videos ko. Nakakainis pero wala tayong magagawa. Kaya sana marunong tayo mag-legit check kung legit ba ang source. Kung late mo na to nakita at na-experience mo na mapeke, sorry na kagad at hindi tayo naging effective. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang mga maintenance parts. Ito yung para bang guide para sa'yo para matik may idea ka na at hindi ka na basta-basta madadala ng sasabihin ng seller or ng mekaniko, lalo na kung minimekaniko ka na. Diba, ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. Syempre, una, engine oil. Isip ng tao, wag daw Toyota engine oil kasi wala naman daw pagawaan ng langis ang Toyota. O kaya, repack lang daw to. Magkaiba ang repack versus formulated na para sa kanila mismo. Dito tayo sa fully synthetic. 10,000 kilometers or 6 months ang palit nito. Mas maganda na rin kasi ang performance ng makina kapag fully synthetic at may iba pang benefits. Tapos syempre, every change oil, kasama na rin dito ang pagpalit ng oil filter. Yung mga top up or palit lang ng oil filter, hindi ako fan nun. Ayoko yung mga akala kong makakamura ako pero mapapamura na lang pala ako kapag nag-sludge makina ko. By the way, every time magpapalit ng oil brand, magkaibang viscosity, ibang classification, or na-delay yung oil change interval mo, magandang gumamit ng engine flush. Meron rin Toyota nito. Tapos, sadyang may panggas yan kaya alam mong hindi generic. Original Toyota fully synthetic, oil filter, engine flush, meron. Andito ang link sa video. Bawat change oil, huwag rin kalimutan magpalit ng drain plug gasket. Next, air filter. Isa rin to sa madalas na binabaliwala ng tao kasi isip ng iba para lang sa hangin. Pero ang original air filter, sinisigurado nito na tama ang airflow para sa air-to-fuel ratio at finifilter na mabuti ang dumi. Take note, maalikabok pa naman dito sa atin. At kung nabigyan ka ng peke, hindi mo malalaman ang orig sa peke. Eto, ako na bahala sa'yo para sure orig. Andito lang kasi yung link sa video. Para dito, visual inspection. Every time mag-change oil ka, which is more or less every 6 months, pasilip mo na. Tapos, kung parang tumigas na yung hibla or naghimulmul na, palit na. Kapag may deform or parang mapipilas na, palit na rin. Ang lifespan nito, more or less, nasa 20k kilometers. Tapos, pwedeng mas mapaaga. Kaya ideal yung may visual check-up dito. Next, spark plugs. Original or ordinary spark plugs, every 10k ang palit. Periodic ang palit nito. Kahit hindi pa sira, palit na para iwas sira. Tsaka para tip-top condition para sa performance at fuel efficiency. Pag peke, hindi tumatagal. Pundi kagad. Ang nakabit dito sa atin, iridium spark plugs. Rated na to up to 100k kilometers. Medyo matagal, pero 5 years pa-check na rin. Bago pala mag-next item, singit ko na rin dito yung Toyota Injector Cleaner para maintain ang performance ng injectors. Actually, kung may bara sa injectors, kaya rin ito maayos yon para hindi tumakaw sa gas ang sasakyan. Ideal to sa tatlong magkakasunod na full tank. Kung curious ka bakit tatlo kahit solved na sa isa, sa tatlo kasi na magkakasunod, damay na pati yung carbon buildup sa valves, pistons, cylinder walls at combustion chamber. At kung never ka pa nakapagsali nito at nasa 60k ka na, sure ako may carbon buildup na injectors mo.
At kung preventive ang purpose mo dito, at least once a year naman ang lagay. Next item na pag-uusapan natin, yung nag-handle ng ibang components ng sasakyan mo, drive belt. Ito yung isang item na nirarakit kadalasan ng mga mekaniko. Tulad dito sa episode ko na to, panoorin nyo na lang bakit racket. Etong drive belt, visual inspection to. Kapag nakakita ka na ng cracks, alam na. Pero ang replacement schedule nito nasa 80k to 100k. More or less, mga nasa 4th year or 5th year na. Kaya kapag nag 100k or 5 years na, palit na. Pero kapag sobrang napaaga, walang signs, alam na. Hay! Naalala ko na naman mga racket na mga mekaniko turned into vloggers na may lifespan lang daw ang radiator ng 5 years. Sobrang hindi totoo yun. Depende sa swerte, meron pa nga 20 plus years na kotse hindi nasisiraan ng radiator. Kaya importante, gumamit ng tamang coolant. Ito, Toyota coolant na to. Pati ito pinipeke. Kaya importante na orig rin kasi iba ang quality ng Toyota Super Long Life Coolant. Malaking bagay ito para sa buong cooling system. Kaya palitan every 2 years or 40,000 kilometers. Premix na to, wala nang galawan, salin na lang. Next naman, para sa maintenance ng aircon ng kotse, sobrang basic lang, cabin air filter. Ito, inspection lang rin. Same sa any filter. Kapag nakita mo na medyo madumi na, di na natatanggal yung dumi, medyo nanigas na, palit na. Usually, pinapalitan na rin to around 15k to 20k. Yung cleaning ng evaporator or ng buong aircon system, leave it to the professionals. At dahil puro filter na rin ang pinag-uusapan, ito na ang last filter sa listahan na to. Fuel suction filter. Ito yung nasa loob ng gas tank. Magandang palitan to every 40k. Uy, take note, pati ito pinipeke. Ito, may actual sample na nakabili ng peke online para sa transmission niya. Pagdating sa usapin ng transmission, depende to sa anong klaseng transmission. Manual, gear oil lang gamit. Every 40k ang palit nito. Kapag CVT, 80k. At wag rin kalimutan magpalit ng strainer. Yung mga manual, wala nito. Paalala ko lang na orig talaga dapat dito kasi maselan ang mga transmission. Next, brake pads. Ito ang daming replacement options nito. Ibang brands or pinipeke rin. Pero dito tayo sa orig kasi hindi maingay at mas tumatagal. Ito, ideally, na sinusukat talaga ng actual. Pagkasukat, anything below 5mm and below, palit na yan. Tapos, ang pinaka-important na item kapag umuulan, wipers. Pagdating sa wipers, pag nag-wipe, malabo na o choppy, palit na. Ideal to palitan during rainy season. Kaya convenient talaga na may online link ka para dito. At last but not least, gulong. Pagdating sa gulong, hindi lahat pare-parehas. Depende to sa brand at quality. Yung mga 5 years from manufacturing date na usually alam ng tao, may asterisk yan. Depende sa storage, depende sa brand, kailan ito actual na gamit. Kaya visual check-up na rin para dito. Kung may cracks ba, uneven wear, at kung kayang masukat yung tire depth, nasa between 1 to 2 mm, palit na. Kinto tires mo na yan. Japanese technology, made in Thailand, made for driving comfort. Maporma pa. Ilalagay ko na rin lahat ng available items ng kotse mo sa video na to. Meron ka bang ibang tanong tungkol sa maintenance ng kotse mo? Huwag mayang magtanong sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.